Hello mga kababayan. So guys, nakita ko dito sa YouTube, napanood ko, no, dun sa Sunshine Media, no, na pag-aari ni Apollo Kibuloy, nagsalita siya na siya daw ay hindi a-attend dito sa ginagawang hearing sa Senado na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros. Kasi guys, ang sabi niya, ito daw ay isang bogus. Pag sinabi niyong bogus, kumbaga man, fake lang daw to na investigasyon, at ito daw mga nag-aakusa sa kanya na sinasabi na sila ay pinagsamantalahan niya, no? Hindi lang sa sexual, no? Kundi inabuso rin kasi iba, pinagpapalimos, di ba? Yung lalaki naman, kulang na lang, kumbaga man sa hazing, mamatay na kasi nga, di ba? Pag nagkakasala, hindi ka man nila gagalawin, pero yung sarili mo, iuumpog mo. Kailangan hanggang dumugo yung kamao mo, tapos yung ulo mo, hanggat hindi nagdudugo yan, dalawa na yan, hindi ka titigil, di ba? So, kumbaga man, sinasabi niya na yung mga pinagsasabi ng mga ito ay bogus. Pero, kung ganun man pala, kung alam mo naman pala na ito ay kasinungalingan, dapat malakas ang loob mo, Kibuloy. Kasi susugod ka dun sa Senado Ngayon, makikipagbanggaan ka, makikipag-anuhan ka. Sila mismo, i-cross-examine mo yung mga nagpaparatang sa'yo. Nang sa gayon, kumbaga man, mag-showdown kayo na nagpaparatang sa'yo, mapapatunayan mo na sila ay sinungaling. Kung totoong sinungaling sila, ha? Dahil mapapatunayan mo yan kasi ililista mo yung mga points na alam ko pinanood naman to ni Kibuloy. Ililista niya yung mga points kung saan nagkamali ang mga yon. Tapos, siyempre, gumawa siya ng mga questionnaires niya para na sa gayon, mabangga niya. Kumbaga, magbanggaan sila ng mga sinasabi ng mga to. Pero alam nyo guys, hindi mapapasubalian ni Kibuloy na ang mga sinasabi ng mga ito ay pawang mga totoo. Kasi dito sa thumbnail ko, tignan nyo, may bata na kumbaga man, baka ano lang yun 3 years old o 4 years old. Tapos, di ba, mukhang blandina, mukhang blondie yung bata. Kumbaga man, hindi siya Pilipina. Pero yung ni Kibuloy, pagkakayakap niya, hindi yakap ng isang magulang Di ba? Yung labi ni Kibuloy, halos nakadikit na doon sa labi ng bata. Tapos yung pagkakahalos kalahating pikit yata, o medyo pikit ni Kibuloy, akala mo na siya, para siyang nag-climax. Dun sa, parang nakikipag-sex siya na nagka-climax na siya halos. Parang ninanamnam na niya, di ba, yung kagandahan ng bata. Halos parang natikman na niya sa pagkakapikit niya. So, dito pa lang, eto maliwanag pa lang yun napicturan pa sa liwanag pa lang yung akto ni Kibuloy na yun, na nakayakap sa bata, na sa tingin ko may mali siya yung pagkakayakap hindi yun yakap ng ama. O paano pa pala kung hindi pa kayo, wala pa kayo sa liwanag kung paano kung nasa kwarto mo nga pala talaga. Dahil yung mga naganap, sinasabi na nasa kwarto daw ni Kibuloy. Kasi may eksena, may pattern na kunyari, mamasahihin mo na siya sa paa. Na ang right hand naman yan si Jacqueline Roy, Siya muna yung, kumbaga man, magkukondisyon doon sa utak ng mga biktimahin niya na yun ay sakripisyo sa pagiging isang pastoral. Tapos isa iyong karangalan na kung ano man ang mangyayari doon, kung ano yung gagawin sa iyo ni Kibuloy doon sa kwarto niya, dapat mong ituring na karangalan dahil isa iyong pribilehiyo, dahil hindi lahat ay nakakalapit nga dito kay demonyong Kibuloy. So sinasabi ko hindi bogus tong hearing na to na ginagawa. Kasi yung mga kwentuhan nila, kumbaga man kung paano nila ikwento yung mga nangyari sa buhay nila, may pattern. Laging present si Jacqueline Roy. Kumbaga yun ang right hand niya. Kumbaga man yun ang nag-aasikaso. Kumbaga man sabi ko nga doon sa nauna kong video, kung ito man tinuring nila mga patabaing baboy, ito yung nag-aalaga sa mga batang bibiktimahin ni Kibuloy. So ito yung nag-groom. So, kumbaga man, yung mga sinasabi nung dalawang Ukrainian, tapos doon sa salita ni Kibuloy, doon sa mensahe niya, pinangalanan nga niya itong Pilipina, na kilala niya. Kasi, kumbaga man, sa istorya niya, sinasabi niya talaga na naging miyembro to ng kanyang
kingdom kuno, no? Kingdom ng demonyo, hindi to kingdom ni Jesus Christ. So, kumbaga man, sinasabi niya, no, na ang mga sinasabi daw nito ay mga kasinungalingan at dahil nga daw sila ay nakatabing ang mga muka. Alam nyo guys, kaya nakatabing ang mga yan kasi yan may mga kahihiyan. Sino ba naman ang gustong ipangalandakan na sila ay na-rape, di ba? Kasi ang ma-rape ka, isang traumatic experience yon. Hindi mo yun ipangangalandakan at hindi mo yun nanaisin na hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa mamatay ka, ma-note ka na isa kang biktima ni Kibuloy, na isa kang rape victim. 'Di ba? Malilibak ka. Gugustuhin mo ba 'yon? Pero alam mo Kibuloy, pagharap nyo sa korte, hindi yan magpe-face mask. Maghuhubad yan ng kanilang mga mask para nga i-unmask ka. Ikaw naman ang alsa nila ng maskara na hindi ka anak ng Diyos, na ikaw ay anak ng demonyo. Tapos sabi pa ni Kibuloy, hindi daw siya attend ng hearing. Tignan natin, kasi hindi ka special Kibuloy. No one is above the law. Sabi nga, lahat tayo equal sa batas. Kumbaga, walang pwede na masay mo exempted porket ikaw maraming kabagang na senador. Sabi ko nga yung mga Duterte boys na nandiyan dyan sa Senado, sila Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Francis Tolentino, di ba? Masasabi mo na hindi ka maililigtas na mga yan. Kasi sabi, hindi ka pwede na, kumbaga ikaw ang magpapasya kung gusto mong umattend o hindi. Tapos pag ayaw mo, pwede. Sineswerte? Tapos ito pa guys, sabi ni Kibuloy, kasuhan daw siya sa korte. Kasi daw itong kaso ni alias Amanda, sinampa na sa korte sa Davao. So ito daw, nabasura na. Pero ito dapat itong tignan ng DOJ. Bakit ito nabasura? Dapat ma-review to ng DOJ kasi baluarte ng mga Duterte yan. Baluarte yan ni Kibuloy. Siyempre, alam nyo naman, ang batas, sa kahit anong bansa, hindi na siya nakapiring. Dati, ang pinaka emblem niya, kumbaga man yung pinaka modelo ng hukuman, may timbangan, tapos blindfolded yung babae, na sinasabi, hindi niya tinitignan sino man ang akusado, sino man ang nag-aakusa, kung ito ba ay mayaman, mahirap, o anong race, di ba? Lalo na sa Amerika, meron silang mga tinatawag na racism, di ba? Kumbaga man racist. Kumbaga pagka itim, hindi patas ang turing, di ba? Tapos may nakalagay pa na timbangan, na yun ay equal. Ibig sabihin, si Lady Justice, yung babae doon, ay titimbangin niya ang kaso ng patas, ng hindi tumitingin, doon nga sa mga estado ng pamumuhay, sino yung nag-aakusa, sikat ba, makapangyarihan ba. Pero alam naman natin, nasa Davao sinampa yun. So, alaan na ngayon yung may piring si Lady Justice. Siya wala na siyang piring. Ibig sabihin, si Lady Justice, tinitignan niya ngayon, sino ba tong akusado, sino yung nag-aakusa, ma-impluwensya ba tong akusado, ma-impluwensya ba tong inaakusahan. Sa Davao pa naman, inakyat yung mga, kaso laban sa kanya. Naturalmente, madidismiss yun dahil baluarte niya yun. At kumbaga doon, kahit paano, ginagalang siya, sikat siya, di ba? Dapat isa rin to na maituring na dapat na trabaho ng DOJ na ipabuklat bakit ba ito nabasura. Tapos nang ma-review ng maigi kung ito ba ay may probable cause na hindi dapat ibasura. Mabuti na rin yan alam nyo kasi ang mga demonyo nahuhuli yan sa bibig. Maaring itong sinabi niya na ang kaso na to nabasura na sa Davao, para nga ipahiwatig sa batas na ito ay buksan muli, para malaman kung yung judge ba, yung prosecutor ba, na humawak ng kaso nito sa Davao, ay talaga bang nagbigay ng justice dun sa biktima, o tinignan lang nila si Kibuloy na
mukhang kagalang-galang, mukhang hindi to gagawa ng kawalang hiyaan, mukhang ang nagsisinungaling itong mga dukhang to, o pobre o mga prostitute na to. Ayon nyo sa bibig ni Kibuloy So, ang masasabi ko, dito sa Senado na to, ayaw umaten ni Kibuloy kasi mapapatunayan na totoo yung mga akusasyon sa kanya. Matapang ang sino man na inaakusahan ng hindi totoo. Kasi, pupunta ka dun di ba? Pag hindi totoo yung sinasabi sa'yo, halimbawa kapitbahay mo, alam mong sinisiraan ka, lulusob ka. Halos gusto mo nang patayin yung kapitbahay mo na nagkukwento ng kasinungalingan tungkol sa'yo. Dapat tong si Kibuloy, siya na rin ang nagsabi, na siya daw ay merong reputasyon internationally, na ang reputasyon niya hindi maganda. Ang reputasyon, guys, hindi pag sinabi mong reputasyon, ito ay positibo. Ang reputasyon ay dalawa yan. Isang positibo, kung ikaw ay mabuting tao, at isang negatibo, kung may reputasyon ka, halimbawa, lahi kayo ng magnanakaw, di ba? Lahi kayo ng mga sinungaling, lahi kayo ng mamatay tao, lahi kayo ng mangkukulam. So, yun ang mga reputasyon. Hindi porket sinabi mong reputasyon na international, mabuting reputasyon ni Kibuloy. Kibuloy, walang sisiraan sa'yo. Kasi sira ka naman talaga, hindi lang sa Pilipinas, maski sa ibang bansa pa. So, ang masasabi ko dito, takot si Kibuloy na siya mapatunayang guilty talaga sa Senado kasi mapapahiya siya dito Kasi magsasagutan sila nung nag-aakusa sa kanya. Magkakaroon sila ng banggaan. Yung talino at mahuhuli kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. So, masasabi ko, ayaw ni Kibuloy na pumunta sa Senado kasi alam niya na totoo. Alam niya totoo talaga mga inaakusa sa kanya. Siya mismo ang bogus, siya ang peke. Siya ang peking mangangaral na sinamantala tong mga taong to. So guys, sana nga lang mapatunayan ng batas na ang lahat ay pantay-pantay sa batas, lalo na sa kasong to ni Kibuloy. O dito lang ako guys, and blessings everyone. Bye!